Welcome back mga kaibigan, mga boss. Welcome back sa akin YouTube channel. Ngayon ay sasagutin ko po yung mga nagtatanong kung pinapalakihan daw ang sprocket, bumibilis po ba ang takbo ng motor? Kapag linalakihan daw, halimbawa, dati ganito kalaki. Tapos, mas linakihan pa. Mas bumibilis po ba daw ang takbo? Yan po natin sasagutin sa ngayon mga kaibigan, no? Okay. Pero bago ko yan sagutin mga kaibigan, kung bumibilis ba ang takbo ng isang motor kapag linakihan ang sprocket? Okay. Ang sagot ko niyan dyan mga kaibigan, ang sagot ko sa tanong na yan, nagpipwersa laan motor, nagkakaroon siya ng puwersa o lakas, mas lumalakas. Yun ang tamang sagot yan mga kaibigan, mas lumalakas ang motor once na linalakihan ng sprocket. Okay. Bakit lakas mga kaibigan ang sagot ko? Bakit lakas ang sagot ko? Hindi ang bilis. Sa tanong kanina ng ating mga nagtatanong sa akin kung bumibilis daw kuno ang motor kapag linalakihan ng sprocket. Ang sagot ko, mas lumalakas, mas pumipwersa habang linalakihan ang sprocket mga kaibigan. Okay. Ano ba ang pagkakaiba ng bilis at saka ng lakas? Okay. Pag-isipan nyo, ano ba ang pagkakaiba ng lakas at ng bilis? Magkaiba yan mga kaibigan. Halimbawa, may isang taong bodybuilder, ang laki ng katawan. Masabi natin na siya ay malakas. Pero may kinalaman naman sa patakbuhan. Oo, mananalo siya sa mga bunong braso, sa paka. Kasi yung laki ng kanyang muscles. Pero sa takbo naman, masasabi mo kaya na mananalo siya? O may mga payat na ang bilis tumakbo, no? So makikita natin ang pagkakaiba. Malakas at saka mabilis. Gayon din sa motor mga kaibigan. Mayroong motor na malakas at mayroong motor na mabilis. Okay. Kaya doon sa sprocket mga kaibigan, malaki ang epekto nito sa motor. Kapag linalakihan natin, lalong lumalakas ang motor. Pero hindi bumibilis. Hindi bumibilis. Lumakas nga siya, pero hindi siya bumilis. O paano mo unawain ang salitang yan mga kaibigan? Lumakas nga yung motor nyo, pero hindi siya bumilis. Bumagal siya. Bumagal siya. Okay, ganito yan. Yung XRM nyo na motor, 125, lagyan mo ng sprocket na 48. Lagyan nyo at subukan nyo. Sobrang lakas. Pero sa bilis, bumagal. Bumagal siya mga kaibigan. Kasi, yung makina nyo, galit na galit. Umuugong. Kung dati ay easy lang yung fourth gear nyo na cambio, yung sa mga XRM, 4 na cambio, easy. Hindi naka-vibration ang makina. Mabilis tumakbo. Pero kapag linakihan nyo ng sprocket, sa halip na bumilis, bumagal. Lumakas nga, pero bumagal. Kasi yung makina nyo, naghahanap pa ng cambio. Gusto pa na magpadagdag ng cambio. Umuugong. Buha nyo naman kaibigan. Okay. Kaya, kumbaga, mayroon naman talagang dapat sa malaking sprocket. Mayroon motor na dapat sa malaking sprocket. Mayroon motor na karapat dapat sa malaking sprocket. Pero ang motor na yan mga kaibigan ay ano lang, pangmasada. Kasi ang pangmasada mga kaibigan, panglakasan. Pangmalakasan. Hindi pangmabilisan. Tandaan niyo mga kaibigan. Pangmalakasan ang mga sidecar o may mga di pasahero na mga motor.
hindi pabilisan. Ibig sabihin, kapag ang motor nyo ay na mga ginagamitan nyo ng pamasada, liniitan nyo ito. Kapag liniitan nyo yung motor nyo, halimbawa ganito yan. Halimbawa ang motor nyo ay Honda TMX. Ang dati na sprocket ng Honda TMX ay halimbawa sabihin natin 1445. 1445, 14 ang engine sprocket, 45 ang rear sprocket, ang atras. Linagyan nyo ng maliit. Mga kaibigan, linagyan nyo ng maliit na sprocket. Ngayon, kung dati ay nakaahon kayo sa cambio na segunda, kung dati ang iyo dinadaanan na paahon ay nang hindi pa kayo pumalit ng sprocket ay nakakaahon kayo ng segunda, pero kapag pinalitan nyo ng sprocket na pinalitan nyo ng maliit, mga biyada kayo ng primera. Kung dati ay segunda, hindi nyo na magagawa ng makina nyo. Kasi yung puwersa niya na segunda sa segunda na kambyada, nawala na yon. Kung dati galit na galit ang segunda nyo sa paahunan, pero nang pumalit kayo, hindi na nag-vibration ang ating makina. Primera ka na lang. Hanggang primera ka na lang. Tapos kapag ito ay nabitin ka sa sagkahan o sa paahunan, magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng problema ang isang motor once na yung motor nyo o yung tricycle nyo ay halimbawa yung pasahero nyo ay huminto. Halimbawa masabi, kuya dito na lang ako, tapos yung bahay niya ay medyo paahon, siyempre hinto ka. Halimbawa meron kang pasahero, sa maprimera ka na, alis ka na, mahihirapan yung makina mo. Primera mo, aalalay ka ng clutch, half clutch, i-half clutch mo para magkaroon ng pwersa yung primera mo. Bago ka makapagbitiw, siguro mga 3 meters bago ka makapagbitiw ng yung handle clutch, ng clutch nyo. Sipin nyo mga kaibigan, ang epekto doon sa loob ng yung makina. Ito yung tatamaan mga kaibigan. Dalawa ito ang tatamaan ng yung motor. Kapag hindi angkop ang inilagay nyo ng sprocket doon sa motor nyo, tatamaan ito. At saka itong clutch wheel, tatamaan naman. Ninipis ito. Tapos itong lining nyo, tatamaan ito. Kaya kapag hindi angkop mga kaibigan ang inilagay nyo ng sprocket, lalo na sa mga nagpapamasada, masisira lang yung motor nyo mga kaibigan. No? Masisira. Palit na naman kayo. Okay, balik tayo doon sa usapan natin na may kinalaman sa kapag linalakihan. O ang sagot doon, pag linalakihan ng sprocket, lumalakas. Ngunit, hindi bumibilis. Kasi, kontrolado na ng sprocket yung andar ng yung motor. Kontrolado na. Sa halip na ibilis, ilakas na lang niya, babagal siya. O yun mga kaibigan. Halimbawa ito, ang Barako ay isang powerful na pangmasadahan na tricycle. Siya ang pinakamalakas, 175. Wala nang papantay pa dyan mga kaibigan sa Barako. Pero kapag ang Barako na pangmasadahan, linagyan niya ng sprocket na 50 o kaya 48, tapos tinanggal niya doon sa kanyang sidecar, tapos isiningil niya, ang bagal, sobrang bagal tumakbo mga kaibigan. Pero dito sa maliit na sprocket, mabilis. Dahil ang maliit na sprocket, high speed ito. Kaya isang bagay mga kaibigan na napakalaga sa isang motor kapag ang sprocket ay sakto na nailagay natin. Halimbawa nga yung Barako, hindi kayang pantayan niya ang SRM 125 lang. Hindi niya kaya habulin kapag malaki ang kanyang sprocket. Bakit? Kasi ang Barako, ano lang yan, 4th gear lang yan. Naghahanap pa ng kambyada, ng kambyo. Kaya pigil ang kanyang takbo, kung kaya sa halip na ibilis niya, hindi siya makakabilis
although sobrang lakas niya, pero pigil ang kanyang takbo. Ginagamit mga kaibigan ang malaking sprocket sa mga paahunan. Oo. Yung mga sobrang paahunan, kapag malaki ang iyong sprocket, pwede kayong huminto sa gitna at magsimula uli. Samantala kung maliit, hindi kayo makahihinto sapagkat hindi na makakatakbo ang iyong motor kung sobra ang taas. Kaya yun mga kaibigan ang sagot natin sa tanong na yun. Salamat sa tanong na yun na nasagot natin, no? Para lang sa pangmasada, kung gusto niyo lumakas ang iyong motor, palakihan niyo ng sprocket, mga kaibigan. Kung gusto niyo lumakas. Pero kung bilis ang inyong hahanapin, hindi ko ma-recommend yan mga kaibigan. Kaya ng paliwanag na kanina, nakadepende yan sa kalagayan, kung may sidecar o wala. Kaya maraming salamat mga kaibigan sa ano nyo. Comment lang kayo dyan sa baba, sapagkat marami akong mga ikino-content may kinalaman sa sprocket, no? Siguro ito na yung pantatlo na content ko o video ko. Bakit dinadamihan kong content dito mga kaibigan? Kasi hindi nauubos ang paliwanag may kinalaman dito sa sprocket. Marami pa rin ang nalilito. May kinalaman dito sa sprocket. Ang nakakala ng ilan, malakas o mabilis ang motor kapag linalakihan. Tapos bumili sila ng malaki. Tapos inilagay niya doon sa kanyang motor. Sayang lang, nasubukan mo lang ang isang bagay tapos hindi ka naman masatisfied o masisiyahan. Kaya sayang lang, tatanggalin mo naman. Kaya sa mga video ko mga kaibigan, kapag ito in-apply, hindi kayo magsisisi, no? Hindi kayo magsisisi sa pag-apply nyo nito. Kaya maraming salamat mga kaibigan, no? Sana pakisuyo subscribe naman sa akin YouTube channel. Ano? Salamat sa mga patuloy na nagasuporta. Shout out sa inyo. Diyan sa mga nagko-comment. Maraming salamat. Natutuwa ako mga kaibigan na mag-comment kayo at willing ako na mag-reply, kaya huwag kayong mahiya. Maraming salamat.